Mari na po tayong makaupo, mga mahal na kapatid. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at tunay na real naman ang ating mga buhay sa loob at labas ng gawain, mga kapatid. At kagaya na lamang ng mga ilang dalangin ng ating mga kapatid na wala dito dahil sa mga kadahilanan. At mamaya sa pagtatapos na lang natin isama ito sa maybe after preaching of the word. At kasama ng pag-iingat ng Diyos, mga kapatid, gawin din natin ang iba yung mga pag-iingat. Hallelujah. Tinuturuan din naman tayo na magbantay, bantayan ng ating mga buhay, bantayan ng ating mga sarili, ang ating mga pangatawan. Hallelujah. And when ours fail, salamat sa Diyos dahil ang ating Diyos ay the ever-watching God. At hindi siya kagaya ng awit na He's just watching from the distance or from a distance dahil kahit ang kanyang banal na espiritu ay nasa atin din naman. So I pray and ako'y umasa palagi na tayo'y nakakamubuon sa anumang makaranasan natin sa mundong ibabaw habang tayo patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at kahit man sa ating, kung live na tayo sa ating preaching of the word ay sa mga nasa bahay dahil sa mga ilang karamdaman, la Sister Cha at Sister Aran, ay isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at sa ating lahat dito, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, ako na may umaasa palagi na lahat ay we are what we appear. Amen? Ibig sabihin, kung masaya, nakikita natin masayang bawat isa sa dakong ito, yan nga ay tunay na kasiyahan. At kung sakali man na pumunta tayo dito may kabigatan, tayo umaasa na mula kanina sa ating mga awitan, ay unti-unting nahuhubaran ang mga tanikala, ang mga shackles ng kalungkutan at kabigatan. At we pray, we hope na ito'y mapapalitan ng the peace of God that passes all our understanding, muling kalakasan, dahil ang Panginoong Diyos ay may silta para sa atin. Purihin ng Panginoon, ang bawat isa ay nakadako ng safe sa mga nasa paligid ng Antipolo, from mga kapatiran sa Binangunan, Tanay, Taytay, sa Muzon. Ang Kainta ay wala yata. So, purihin ng Panginoon. At tayo'y muling nakita-kita sa gawain ng Panginoon. At looking forward tayo palagi, mga kapatid, na ang last nating pagkikita ay sa great gathering na ng ating mahal na Panginoon. Amen. At salamat sa pag-iingat ng ating baby Anya sa mga pangyaring minsan hindi po talaga inaasahan. Pwede na rin bansagang anyari. Anyari, Sister Anya, purihin ng Panginoon. Iba yung pag-iingat po dahil nakakatakot, nakakakaba pag may mga ganong pangyari, lalo na't kasama ang mga bata. So, subalit sila ay tutungang nandito at nakatingin si Tiranya. Ikaw yung pinausapan namin. God bless you sa buhay mo at ilang beses na yung Sister Abby na na-slide or mga ganong pangyari. At salamat sa patuloy niyang pag-iingat. Ingat lang tayong lahat, mga kapatid, dahil umaasa naman tayo na ang Diyos ay patuloy din nag-iingat sa atin. Amen. Ang kaaway ay kayang gawin din ang lahat ng bagay. Pero salamat na may kamay ng Diyos na outstretched arm para sa atin. Ever ready, help, ever-present help, sabi ng Psalm 46, para sa kanyang mga banal. Ang teksto na nais kong basahin ay mula sa Old Testament. Gusto kong magbigay ng ilang mga salita. From the book of Micah, Prophet Micah, chapter 6. 8 talata ang gusto kong basahin na natin. I will be reading from Tagalog version. So, pwede niyong sundan sa inyong mga Bibles. Micah chapter 6, verse 1.
Pakinggan ninyo ngayon ang sinasabi ng Panginoon. Bumangon ka, ang bayang Israel ang kausap through the prophet Micah. Ipaglaban mo ang iyong usapin sa harapan ng mga bundok at hayaang marinig ng mga burol ang iyong tinig. Then verse 2, pakinggan ninyo kayong mga bundok ang usapin ng Panginoon. At kayong matitibay na pundasyon ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa kanyang bayan at siya'y makikipagtalo sa Israel. So starting verse 3, ubayan ko, anong ginawa ko sa iyo? Sa ano kita pinagod? Sagutin mo ako. Sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto at tinubos kita mula sa bahay ng pagkaalipin at aking sinugo sa unahan mo sina Moises, Aaron at Miriam. Ubayan ko, alalahanin mo kung ano ang sinasagawa ni Balak na hari ng Moab, at kung ano ang isinagot sa kanya ni Balaam na anak ni Beor, at kung ano ang nangyari mula sa Shittim hanggang sa Gilgal, upang iyong malaman ang mga matutuwid o ang mga matuwid na gawa ng Panginoon. Verse 6, ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog, na may guyang 1 taon ang gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libu-libong tupa o sa mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Verse 8, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo? Kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kawan, and to walk humbly, lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ano say amen sa salita ng Panginoong Diyos? Nais kong mangusap at nais kong pamagitan ang paksa natin sa gabing ito. Are we what we appear? Lahat ba ay masaya, mga kapatid? And are we what we appear? Purihin ng Panginoon. Wala bang tinatago diyan, kinikim-kim? At gustong sumigaw na gusto ko nang bumitiw. Or gusto ko nang bumigay. Sino may mga sigaw na gano'n na gusto ko nang bumigay? Purihin ng Panginoon. Are we what we appear? Because merong isang talata lang ang gusto ko nang basahin sa New Testament actually, and that's from the book of Revelation, chapter 3. Familiar sa atin because it's about sa church of the Laodicea, chapter 3, Revelation chapter 3. The angel, starting verse 14, gusto ko lang basahin. Hindi ko ito nabigay sa ating sister para sa flash. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. I'm reading from NIV, sorry. Lipat ako sa NASB. Okay. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. Because, verse 17, because you say, I am rich and have become wealthy and have no need of anything, and you do not know that. So yun ang sabi ng church of Laodicea. That's the Laodicean age. That's the Laodicean boasting. I am rich and have become wealthy and have no need and have need of nothing and have no need of anything. That's what Laodicea want to appear.
mayaman, wealthy, marangya, at wala nang ano pang kailangan, anumang bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, "For you do not know that you are wretched, miserable, poor, and blind, and naked." Yan ang kahabag-habag na sitwasyon ng Laodicea. Because they do not know na sila ay wretched, miserable, poor, blind, and naked. That's what they really are, brothers and sisters. So, the Laodicean church is not what they want to appear. They are not what they are boasting, which is mayaman, wealthy. They do not need of anything. How about ang bride? Sabi nga nila, lumabas na ang tunay na iglesia from the Laodicean church age. Nandito pa rin tayo sa Laodicean church age, mga kapatid, ang bride ng Panginoong Kristo Jesus. Sa age, nandito pa rin tayo, part ng Laodicea, pero siguro sa boasting na like Laodicea, that they are not actually what they want to appear, ayon sa ating Panginoon, diyan siguro tayo lumabas na, mga kapatid. Of course, ang bride ng Panginoon ay sa biyaya ng mensahe sa huling panahon ay lumabas, nakalabas sa Laodicean church age. Muling itinanim sa pananampalataya ng ating mga amang apostol. At kung anuman ang ating mga natutunan, kung anuman ang mga the faith, which means the body of the doctrines ng apostolic fathers natin na ibinigay ng mensahero sa aling panahon, mula pa from the time of the apostles hanggang sa panahon ng Pentecostalism, at yun ay ating tinatayuan, mga kapatid, ay nakalabas tayo sa mga bragging ang boasting ng Laodicean church age. Kung ano tayo sa harapan ng Panginoon, I want us na ganun tayo, mga kapatid. Mula sa being established sa mga doktrina, mga katuruan na ibinalik sa atin, ibinalik ang iglesia doon sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon. Kaya na lamang kung tayo nga ay mga inaring ganap at tayo nga ay mga tunay na mga Kristyano at mga mananampalataya na nakalabas sa ganong paglalahad ng Panginoon sa tunay na kalagayan, tunay na appearance ng Laodicean churches, which is poor, miserable, blind, and naked. Well, kung ano ang ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon, ganun dapat tayo. That should be. We should be what we appear, brothers and sisters. Of course, kasama na niyan ang tunay na pamumuhay bilang mga mananampalataya, because alam natin sa denominationalism, kung denominational Christian ka, ang kanilang complacency, ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagkapanatag sa kung saan sila ngayon. Opposite naman ng ating mga paglalahad sa ating mga sarili, mga kapatid, pagpapakita kung ano tayo sa mga panahong ito, mga kapatid. Ipapakita natin kung ano ang tunay na pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng praktikal na pamumuhay ng may katwiran. At of course, kung ano ang tunay na kabanalan ayon sa banal na kasulatan. At yan ay kung ano ang ating ipinakita, sinampalatayanan ay yun ang ating ipinakita. Taliwas naman sa maraming denominational Christians, mga kapatid. Amen po ba? If we believe, we stand firm sa doctrine ng kabanalan sa banal na kasulatan, that should what we appear, mga kapatid, sa libutan at sa harapan ng Diyos. Now, sa aklat ni Micah, una, may mga siguro sa bandang dulo ay may mainam naman na salita ang Panginoon. Pero sa pasimula ay isang courtroom na scenario ulit. One time ako'y kumuha ng teksto mula sa Isaiah,
which pinakita din ng isang courtroom scenario, ang challenge ng Diyos sa mga bansa at kanilang Diyos-Diyosan, at ang Israel naman bilang witness ng Diyos at siya na kanilang Diyos. So nations and their idols versus Israel and their true God, Yahweh. Dito naman sa mga salita, magkakataga ng first 3 verses or first 2 verses ay isa ring courtroom drama, courtroom language, courtroom scenario. Si Prophet Micah ay propeta ng Diyos na contemporary nila Isaiah at ni King Hezekiah. Panahon ng Israel or ng Judah kung saan very deceptive. Ang mga tao ay so devoted religiously sa kanilang mga ceremonies, traditions ng religion, ng Judaism. Pero ang kanilang mga buhay, apart sa kanilang religion, apart sa temple worship, apart sa kanilang mga pagsamba, ay napaka-different ng kwento, ng istorya. Nandoon ang descriptions about greed, indulgence, and idolatry. At ang idolatry, ang pinaka-kasalanan na affront sa first commandment ng Diyos, that you shall have no other gods beside me. Pero sa time na ito, ng paglitaw nila Isaiah at Micah, ay ganito ang sitwasyon ng bansang ang Southern Kingdom. So, tandaan natin ang background ng bansa. Religiously, wala tayong maituro sa kanila because they're still functioning as people na may temple worship. So, about ceremonies and traditions nila, ay wala pa ring argument. Kagaya lang sa maraming Kristiyano sa ating kapanahonan. Every Sunday naman, wala naman sigurong church building na hindi napupuno ng tao. O kaya empty. Maaring may kukunti lang kung isabay mo ang sabungan at simbahan at kung sila'y magkapitbahay, siguro may mga ganong sitwasyon na mas maingay pa ang mga nagpupuri sa sabungan kaysa simbahan. And yet, religiously, kung sila ay ating i-assess, being religious, mga kapatid, ceremonially at sa traditions, ay meron sila. And that's, kung sa Israel ay about sa temple worship nila yan, mga kapatid. And yet, sa time na ito ni Micaiah, ang greed, indulgence, and idolatry ay normal sa kapanahon ng ito. Outwardly, sila ay relihiyoso, upright, pero inwardly, sila ay rebellious at makasalanan. Idolatrous, greedy. So outwardly, they're religious, matuwid. Kung tingnan natin sa labas at kung sila ay pupunta ng temple to worship, dahil buhay pa ang Jerusalem, ang templo ng Jerusalem at this time. At ang pagiging relihiyoso ay mas nangingibabaw kaysa pagsunod, pagtalima at sa tunay na pagsamba. There's a big difference, mga kapatid. Maraming religious na hindi godly at hindi spiritual. Maraming relihiyoso na hindi spiritual at hindi makadiyos. At this time, marami or ang buong Israel as a nation, kung titingnan natin, kung i-assess natin, ang object of religion, ang pagiging relihiyoso ay siyang nangingibabaw kaysa pagtalima, pagsunod, at sa tunay na pagsamba. Because outwardly nga, religious sila, pero inwardly, they were rebellious and disobedient. Nilang mga puso. Kumusta naman tayong mga mananampalataya sa ating panahon?
So ang challenge na ito dito sa chapter 6 ng Micah ay binigay sa Israel bago ang Babylonian captivity, mga kapatid, at ang Babylonian captivity ay ang nag-end sa southern kingdom of Judah and Benjamin. So as I said, may pagka-courtroom ang sitwasyon dahil sa ilang mga keywords na ating makikita. Ang Panginoon ay may nag-issue ng charge against Israel. Sa verse 3 I think sa verse 3, nandyan yung ilang keywords na mabasa. I want to hear now what the Lord is saying, arise. Parang all arise. Pagdating ng judge, ang Panginoon bilang judge as well as plaintiff. Ang plaintiff ay yung nag-aakusa. At respondent naman ang nation of Israel. Sa courtroom scenario, mga kapatid, or sa isang paper ng arraignment, mayroong tinatawag na people of the Republic of the Philippines versus Yahweh Elohim versus the nation of Israel. Arise, plead your case. Stand up, nation of Israel. Ipagsanggalang mo ang, sa Tagalog niyan, paglaban mo ang iyong usapin sa harapan ng mga bundok. Ang mga bundok na tinutukoy dito, figuratively, ay ginawang mga saksi at mga burol sa anumang gustong sabihin ng Israel. At sabi ng Panginoon through Prophet Micah, mountains, listen, you mountains, the witnesses. Kumbaga sa scenario na ito na create ng Prophet Micah. To the indictment by the Lord. So ang mga terms na ito, indictment, case, because sa verse 2, because the Lord has a case against His people. So indictment by the Lord has a case against people, and He will dispute with Israel. So dispute, case, and indictment are courtroom keywords, mga kapatid. So tinawag niya ang bayang Israel sa kanyang harapan at tigis sila, mga kapatid. Mag-uusap. Gusto ng kasagutan ng Panginoon. So verse 3, my people, what have I done to you? Start na yung proceedings. My people, tinawag pa rin ng Panginoon ang kanyang bayan as my people. Mahirap pag third pronoun na, third person ang paggagamit, these people, or second person, these people. Pero ngayon, in first person, tinawag pa rin ng Panginoon as possession ng Panginoon ang kanyang bayan. My people, what have I done to you? And how have I wearied you? Answer me. God is good. Amen? All the time. Tunay nga bang mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon, mga kapatid? Pwede bang ngayon agad ay pwedeng yun ang isagot natin sa Panginoon? What have I done to you? Maring at the end of the day, we will shout, God is good all the time. Yun ang ating conclusion at summary ng lahat ng mga nangyari sa ating mga buhay na ang Diyos pa rin ay mabuti. Ngayon, ang first question ng Diyos sa kanyang bayan, ano ba ang aking nagawa sa iyo? Paano ba kita pinagod? Napapagod na ba tayo bilang bayan ng Diyos? Inilates, pinagod ba tayo ng Panginoon nung siya'y naging mabuti sa iyo? Yun ba'y kapaguran para sa atin na ang Diyos ay naging mabuti sa atin? Tanungin ko kayo ngayon, mga kapatid, ang simpleng pagpunta sa gawain ay kapaguran na ba para sa atin?
Sa Tagalog, paano ko kayo pinagod, bayan ko? So, hindi ito pagbabakasakali ng Panginoon sa kanyang bayang Israel, sa kanilang sitwasyon. So church, what has God done to us, to you? Ano ba ang nagawa ng Diyos sa ating mga buhay? Ang banal na kasulatan sa buhay ni Job, hindi naman tinago ang mga nangyari sa buhay ni Job. In fact, pinasulat ng Diyos ang kasaysayan sa buhay ni Job. Ang mga circumstances na kung siguro sa ating sariling pananaw bilang tao, kaya nga ang tatlong friends ni Job ay nag-accuse sa kanya, na hindi yan pwedeng, hindi ito mangyayari sa iyo, hindi ito mangyari sa iyo kung wala kang tinatagong anuman laban sa Diyos. There's something maybe between you and God. Dahil nga, makikita natin sa buhay ni Job na hindi tinago ng banal na kasulatan ang mga circumstances. Alam na natin ang mga pangyari sa buhay ni Job. So tanungin natin ang Panginoon sa buhay ni Job, Lord, what have you done sa buhay ni Job? And yet, Lord, what have you done sa buhay ni Job? Inalis, liban sa buhay. And yet, bakit ang reply ni Job, Lord, blessed be your name, because ikaw nagbigay, ikaw din ang pwedeng magtagal, mag-alis, yet purihin ang iyong dakilang pangalan. People of the Lord, people of God, what God has done to you until now? May tinago ba ang Diyos? Puro ba tayo smooth sailing sa buhay, Kristyano? Of course not. Kapag patuto tayo niya, may nakaranas ng mawalan ng mahal sa buhay. May nakaranas ng may mga karamdaman. In fact, may mga panalangin ditong puro karamdaman. What God has done to you. And yet we shout, God is good all the time. Why? Now, sa bayang Israel, brothers and sisters, as I said, ang norm sa panahon ni Micah, na Isaiah, ni King Hezekiah, greediness, idolatry, tumalikod na ang bayan ng Diyos sa kanilang Diyos. That's the grave offense, because idolatry is the first offense sa first commandment ng Diyos. Ngayon, ano nga ba ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang bayan? Bigyan ko kayo ng 3 bagay mula sa paghihimay natin sa mga talatang ating nabasa. Una, sa courtroom scenario na ito ay binigyan ng panahon ang bayang Israel ng mga bagay na dapat i-consider. On a time of consideration, verse 4 and 5. Mga bagay na dapat nilang titingnan, i-consider sa tanong ng Diyos, ano ba ang aking nagawa sa iyo bayan ko? Ano ba ang aking nagawa sa iyo bayan ko? Bakit tinalikuran niyo pa rin ako? Very common theme, common question ng Panginoon sa kanyang bayan, kahit sa ibang propeta, kay Jeremiah. Tinalikuran nila ako, nabukal ng buhay, at naghiyo sila, gumagawa sila ng mga broken cisterns para sa kanila. Sana, ibigay ko rin sa inyo ang Isaiah chapter 5, yung Song of the Vineyard. A time of consideration. Ang bayang Israel, tumalikod na sa kanilang Diyos. Continuous naman ang kanilang religious practices, pagsimba, pagpunta sa mga gawain, sa templo. Walang problema doon. Pero ang totoo, nakalimutan na nila ang Diyos. Tinalikuran nila ang Panginoon. Si Prophet Micah ay nangaral, may messages of repentance para makaiwas sa judgment, punishment ng Diyos. So ngayon, ang Panginoon ay nagtawag ng mga bagay na dapat nilang i-consider at titingnan, alalahanin. Binigyan ulit ng Panginoon ng another opportunity para tumalikod sa kanilang mga wicked na mga pamumuhay. Ang kanyang bayan.
Because idolatry is indeed iniquity sa harapan ng Panginoon. Apat na areas na dapat nila i-consider. Number 1, ang kanilang mga nakaraan. Kanilang nakaraan, their past. Verse 4, after the question, what have I done to you? And how have I wearied you? Ngayon, isa-isa ng Panginoon ang mga bagay na dapat nilang consider. Their past. Indeed, I brought you up from the land of Egypt. Number 1, nag-start ang Panginoon sa pagpapaalala, paglatag sa unang bagay na dapat nilang i-consider. I brought you up out from the land of Egypt. Pinalala ng Diyos ang kanilang pinanggalingan. Pinalala ng Diyos ang demonstration ng kanyang kapangyarihan. Demonstration ng kanyang pagtupad sa mga pangako. Naituro na narinig natin sa series ng ating pastor, ang deliverance, ang pagdating ni Moses ay ang pagtupad ng pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno, sa mga forefathers ng bayang Israel. Nag-start ang Diyos doon. Ano ba ang aking ginawa sa iyo, bayan ko? Alalahanin niyo, I brought you up from the land of Egypt. Muling ipinaalala ng Diyos ang ginawa ng Diyos sa kanilang isang dakilang pagliligtas. Great deliverance on the eagle's wings and with outstretched arm. Laban sa isang makapangyarihang Diyos. Ginawa ng Diyos ang isang showdown. Ginawa ng Diyos hanggang sa dumating sa battle of the firstborn. Ano ba ang ginawa ko? Bayan ko sa iyo. Number 1, alalahanin mo. Inalis ko kayo sa bayan, sa lupain ng Ehipto. Nakipaglaban ng Diyos, nakipag-showdown ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng Egypt para sa kanyang bayan. $125 times ang phrase na I brought you up out of the land of Egypt. Not the exact words or verse, mga kapatid, kundi ang mga same na phrasing ng salitang ito. Para ipakita ng Diyos ang kanilang, doon nagsimula ang Diyos sa pagpapaalala kung ano ba ang ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. So ang pagliligtas ng Diyos, mga kapatid, ang pagtutubos ng Diyos sa kanyang bayan, at kahit dalhin sa atin ngayon in application, ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay, kung saan tayo pinulot ng Diyos, kung saan tayo inalis ng Diyos, kung saan bondage tayo pinalaya ng Diyos, pag ito ang number 1 nating makalimutan, siguro, mawalan ka ng ari ng gana at maraming bagay na magbago sa ating mga buhay. Ang pagsisimula ng Diyos sa kanyang great deliverance, sa kanyang bayan doon sa Ehipto, of course, sinadya ito ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang pagliligtas, ang pagtutubos ng Diyos sa kanyang bayan ay pagpapakita ng kesed ng Diyos, ng kanyang loving kindness, ng kanyang faithfulness. That's their past. Sa atin, ano ang ating maalala? Una, isabay natin sa kanyang bayang Israel ang ating mga karanasan sa Panginoon. Pinagod ba tayo ng Panginoon? Para lang ba sasabihin natin at the end of the day, walang kwenta magiging Kristiyano. Alam niyo, mga kapatid, hanggang sa ngayon naman, parang sa mga taong hindi mananampalataya, parang isang napakabigat na bagay ang maging Kristiyano. Alam niyo ba, parang pag ikay nagiging Kristiyano, sinasakal ng Diyos, pinabibigat ang buhay, maraming bawal, maraming tatanggalin. Sa walang makitang maganda sa pagliligtas at pagtutubos ng Diyos.
Sa isang buhay makasalanan, ganyan ang idea. Ayaw kong mag-praise the Lord, hallelujah, dahil, ang dami kong maisusurrender sa buhay. Parang gano'n ang kanilang idea. Hindi pa nga nakaranas ng pagtutubos at pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga buhay, tila baga ang pagiging Kristiyano at ang pagliligtas ng Diyos at pagtutubos ay isang mabigat na bagay. Di man lang pero sa atin, sa mga nakaranas ng katubusan ng Diyos, isang maganda at malaking kalayaan nga ang pagtutubos ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Right? Ang pagtutubos ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay mula sa bondage ng walang kwentang buhay noon, ay isang napakainam na karanasan na ating naranasan mula sa Diyos. Hindi yan pagpapabigat, hindi yan pananakal ng Diyos sa ating mga buhay. In fact, indeed, pagpapalaya ng Diyos sa atin mula sa walang kwenta, walang liwanag at madilim na buhay noon, mga kapatid. Kaya kung tatanungin tayo ng Panginoon, paano kapaguran ba sa inyo nung iniligtas ko kayo? No, Panginoon. Salamat ng marami. If it were not of your grace and redemption, pariwara ang aking buhay, Panginoon. Kaya purihin ang iyong dakilang pangalan. Hindi tayo pinagod, hindi tayo sinakal ng Panginoon nung tayo nagiging mananampalataya. Isang malaking kalayaan, kasarinlan, freedom from the bondage of that wasted lives ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Have God wearied us? No. God is so gracious, loving kindness, tender sa ating mga buhay. And yet, kahit ngayon maraming Kristiyano na ang pagiging Kristiyano ay pabigat sa atin ng Diyos. Well, siguro, nabibigatan ka dahil baka may mga bagay ka pang hindi isinuko sa Panginoon. Pabigat talaga yon sa buhay Kristiyano. Kung isusuko natin lahat yan sa Panginoon, mapalaya ka ng tunay na kalayaan. Because He who set us free indeed, brothers and sisters. Hallelujah. Ano ba ang ginawa ko sa iyo, bayan ko? Oh, malaking katubusan, pagtutubos. That's their past. That's our past. Bondage of sin and death. Pero sabi ng awit kanina, we have been sanctified, we have been freed, hallelujah, to the Lamb. Dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Kung may ipaalala din ang Panginoon sa atin sa gabing ito, sasabay tayo sa pinaalala ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel. Alalahanin mo saan kita pinulot, bayan ko. Have I wearied you in saving you, in redeeming you? Diba? Napaka-sad note naman na question. Doon pa lang sa pagtutubos ng Diyos, ano na makita natin sa Diyos? God is good. Because of His goodness, sabi ng Romans 4:4, God has led you to repentance because of His kindness, because of His goodness, ang kabutihan ng Diyos, even ang kabutihan ng Diyos ang nagdadala sa atin sa pagsisisi. Doon pa lang, nung nagsisi ka, lumod ka sa harapan ng Panginoon, kabutihan na yun ng Diyos. Bayan ko, hallelujah, hallelujah. Hindi yun papagod ng Diyos sa atin. Hindi yun pananakal ng Diyos sa atin. At kung may gawain man tayo araw-araw, hindi yan kapaguran dapat sa atin, mga kapatid. At kung kailangan nating magpurit, manalangin araw-araw, hindi yan kapaguran sa mga tinubos ng Diyos. Hallelujah. We should praise Him in the storm and we should praise Him when all things are okay and all right. How have I wearied you, my people? Ang response natin, Lord, thank you. Kung wala ka, hindi ka dumating sa buhay ko, saan kaya ako, Panginoon? Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. And yet, thank you, Lord, for your great deliverance. Thank you, Lord, for your great redemption. So great to the point that in the battle of the firstborn, ang Paschal Lamb, ang firstborn ng Israel, tumutukoy sa ating Panginoong Kristo Jesus. God provided us no less than His only beloved Son, hallelujah, for our deliverance. And yet, isipin natin, nakapaguran pag ang Panginoon naman ang naghahanap sa atin ng paglilingkod. Maybe that's ungratefulness.
Hallelujah. Kaya ang pangalawang area na makikita natin sa verse 4, ang purchase, their purchase. Binili sila ng Diyos. I brought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the house of slavery with an outstretched arm. Oh, may isang dumi pa sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Ang ating Panginoong Kristo Jesus. At sumigaw siya nung sigaw niya, paid in full, brothers and sisters. Ganyan din ang pagkabili ng Diyos sa atin. Ganyan yun ang pag-purchase ng Diyos sa kanila. I redeemed you from the house of slavery. Alala natin ang ating representative, mga kapatid, ang ating redeemer na dumating, ang ating kinsman's redeemer na dumating. Yun pala ay goodness na ng Diyos. Kindness na ng Diyos. Kesed na ng Diyos para sa atin. Kapaguran ba yun para sa atin? No. Doon pa lang isang bagay na we should be grateful to the end sa ating mga buhay. Amen? Doon pa lang, kaya may mga songs of redemption tayo at songs of thanksgiving sa ginawa ng Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Oh, people, my people, what have I done to you? Kapaguran ba ang maging mabuti ang Diyos sa atin? In fact, dahil sa kasalanan at pagkahulog ng ating mga magulang, we became unworthy, and yet God came to the rescue. Their past, their purchase, pangatlo, their provision. Di lamang sila niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng outstretched arm, ng dakilang kapangyarihan, ng mga showdowns. Pero sabi niya, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. May mga taong naggumabay, binigay ng Diyos sa kanyang bayan upang gumabay. Napakainam, Moses and Aaron reflects Jesus Christ, the great prophet, the great high priest, our lawgiver. So dapat may salita ang Diyos, ang salita ng Diyos na dumating palagi sa atin. Provision yun ng Diyos sa atin. Si Moses ay provision ng Diyos sa kanyang bayan. Si Aaron ay provision ng Diyos. And in fact, nagtaka ko, naisama pa si Miriam. Doon sa book of Numbers, ang sinabi ng Panginoon, alalahanin niyo si Miriam, yung kanya namang complaining and murmuring against the leader, Moses. And yet dito kay Micah, isinama sa mga provisions ng Diyos. Sabi, I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. Well, si Moses and Aaron reflects Jesus Christ. Bilang great high priest, may lawgiver tayo, hindi tayo pinagkulang ng Diyos sa kanyang provision sa mga salita. Kaya wag kang manghimagod na pumunta sa magawain dahil doon, baka doon mo makuha ang kalakasan, ang kailangan mo sa panahong ito na meron kang dinaranas sa buhay. Because God provides us with His Word. Moses the lawgiver, then Aaron. Oh, wag mong kalimutan na may laging nakadipa para sa atin na great high priest. And Miriam. Wala akong ibang na-research for Miriam, but the worship leader after the deliverance. Sabihin na lang natin, mga kapatid, na si Miriam reflects our worship life. Noong araw ka lang ba, nung tinubos, nung hindi mo lubos ma-describe ang naranasan mo sa Panginoon na pagtutubos, kapatawaran, ang lahat ng blessings ng cross ng Kalbaryo, purihin natin ng Panginoon? Well, si Jesus sometimes, nabasa ko minsan, sa kanilang Last Supper, I cannot remember na kung saan sa four Gospels, saan kay Matthew, Mark, Luke, John, na Jesus sang a hymn kasama ang kanyang mga apostles before crucifixion. Yun lang yata ang best place sa scripture na sinabi about sa ating Panginoon that Jesus sang a hymn. Pero ang kasunod noon, mga kapatid, ay ang kanya ng impending death. So like Jesus, brothers and sisters, wag mawala nawa pa rin sa atin ang pagpupuri, awitan, pagsamba sa mga awit. Wag mo nang hintayin ang church. Wag mo nang hintayin ang gawain na umawit ka dahil pagdating sa gawain, pag hindi mo gusto ang awit, masyado ka ng familiar that breeds complacency. Parang, pag bago ang awit, talagang hayaan na lang natin ang song leader, worship leader na umawit. Pag lagi namang naulit ang awit, bahala ka, song leader, ikaw na lang din ang umawit. Dahil lagi naman naming narinig, para ang familiarity breeds complacency, contempt na sa
ginagawa ng Panginoon. So kung ganyan at wala pa tayong mga songs of praise sa bahay at saan mang dako, then wala kang pagpupuring sa mga awit sa ating Panginoon. So yun ang provision ng Diyos sa kanyang bayan. Moses, Aaron, Miriam. Just remember Miriam as the worship leader. Prophetess pa nga ang tawag niya sa banal na kasalan sa Exodus. Pero ang point na gusto kong i-drive sa atin, hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Kung reluctant kang lumapit sa mga leaders ng church, pero tandaan mong may pastoral ministry na laging nakaalala sa atin, umaalalay sa atin, at inaalala ka sa kanilang mga pananalangin. May mga tao tayong naghatid ng salita ng Panginoon. Moses, Aaron, and Miriam. Be thankful, mga kapatid, sa mga lingkod ng Diyos. Tunay na pag nakausap mo sila, probably hiningan mo ng advice at bumisita sila sa inyong mga tahanan. Pagkatapos noon, what a relief, mga kapatid, ang ating naramdaman. Pag may mga lingkod ng Diyos na provision sa atin para magdadala ng salita ng Panginoon. Huwag niyong gawing kabigatan at pabigat ang mga paalala ng inyong mga lingkod, ng mga nangaral ng salita ng Diyos, ng mga nagpaalalang kuya, padre de pamilya, pastoral ministry. Huwag niyong isiping pananaway na naman, pagsaway na naman, correction na naman, rebuke naman, puro reproof na naman tong sermon on the pulpit. Mga kapatid, if that's the provision ng Diyos sa pagkakataon, then so be it. Amen? So be it. Huwag niyo isiping kabigatan, huwag niyo isiping pananakal ulit ng Diyos. Aray ko. It's me again. It's about me again. No, be thankful for the word. Be thankful for every servant ng Diyos na nagpaalala sa atin kaysa namang wala nang bibisita sa iyo at palalahanan ka. Then sa pangpinaalala ng Diyos, ang kanilang pag-preserve ng Diyos sa kanila. Verse 5, my people, remember now what Balak king of Moab planned, and what Balaam son of Beor answered him, and what happened from Shittim and Gilgal, so on and so forth, so that you may know the righteous acts of the Lord. Isa sa bagay na pinaalala ng Panginoon, ang pag-preserve ng Diyos, ang pag-protect ng Diyos sa kanila. Noong isang hari ay gusto silang, sa pamagitan ng isang bayarang propeta, ay gusto silang ipapasumpa. Pero tingnan na lang natin, naalala nyo ang minsan din ang pangaral ng ating pastor sa Book of Numbers. Ano ang sitwasyon? Ano ang point doon? Sa Numbers, sa sitwasyon na ito, sa Numbers 23, 22-23. Walang anumang. I have received a command to bless. When he has blessed, then I cannot revoke. He has not looked at misfortune in Jacob, nor has he seen trouble in Israel. The Lord his God is with him, and the joyful shout of a king is among them. God brings him out of Egypt. He's for them like horns of the wild oaks. Ganyan ang Diyos para sa kanyang bayan. What have I done to you? Remember, kung ano ako para sa inyo nung gusto kayong wasakin ng isang hari ng Moab ni si King Balak. And yet, sabi ng Panginoon, for there is no magic curse against Jacob, nor is there any divination against Israel. And at the proper time, it shall be said to Jacob unto Israel what God has done. So ano nga ba ang ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan? Kahit doon, sa sitwasyon na itong pinaalala ng Panginoon, binanggit ng Panginoon, my people remember now. Oh, walang anumang sumpa, mga kapatid, na makakalagpas sa bayan ng Diyos na kanyang pinagpala. Oh, hallelujah. Isa sa mga bagay na nilatag ng Diyos, my people, remember. Sa sitwasyon na ito, sa story na ito, a curse that turned into blessing. Hallelujah. So yun ang mga areas na kanyang pinakita, nilatag, una, na dapat natin nilang i-consider. Sa atin, nung sabi ng banal na Sulatan, He became a curse for us. Jesus Christ became a curse for us nung siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Para sa ating redemption, para sa ating kaligtasan, para sa ating katubusan, mga kapatid. God kept us. Sabi pa ng pangako ng Philippians 1:6, He who has God, He who has done, who started good things sa ating mga buhay, ay Kanya itong tatapusin
hanggang sa araw ng ating Panginoong Kristo Jesus. Speaking of God's preservation of the saints, sabi ng Panginoon, grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed unto the day of redemption. At wala nang, sabi sa John 10:28, I give unto them eternal life, at they shall never perish, nor shall any man pluck them out of my hand. Ang pinagpala ko ay pinagpala ko at walang sinumang makakasumpa. And we have walang no less than His Holy Spirit as a seal hanggang sa araw ng ating katubusan. Ang final phase ng ating redemption, kung buhay tayong madadatnan ng Panginoon, that's the mystery of the body change. At kung nangatulog na tayo kay Kristo, that's the blessing or that's the power of God's resurrection life, brothers and sisters. Let's imagine these things. And yet, nagawa ng bayang Israel na tumalikod sa kanyang Diyos. Kapaguran ba sa atin na ang lahat, mula pasimula hanggang wakas, ay established and settled na, mga kapatid? No. It makes me wanna shout, blessed be the name of the Lord. Yung ang pag-mention ng Shittim to Gilgal, tandaan nyo na lang yan. Ang dalawang place na yan ay magkatapat sa both sides of Jordan River. So in between, that's talking about Jordan crossing. The same God na gumabay sa kanila sa Red Sea crossing hanggang sa makarating sila sa kanilang promised land ay the same God na gumawa ang di kayang gawin ng kanyang bayan, may Diyos na gumagawa sa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, hanggang sa makarating tayo sa ating pangako, hanggang sa matanggap natin ang banal na Espiritu na ipinangako sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo Jesus, naroon ang ating Panginoon. Yan ang pagpapakita ng remember also what happened from Shittim to Gilgal. That's two opposite places sa magkatabing side ng Jordan River. So yun ang implication niyan, mga kapatid. Upang, sa last part ng verse, upang, so that you will know the righteous acts of the Lord. Ibig sabihin lang, lahat ng ginagawa ng Panginoon sa kanyang bayan mula sa pagtubos niya sa kanila from the land of Egypt hanggang sa promised land, yun ay ang matuwid na gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, yun ang nararapat na gawin ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin lang, hanggang makarating sa promised land. Yun ang sabi, so that you will know the righteous acts of the Lord. Kahit pa sa kanilang paulit-ulit na pagsuway, and yet, ang pagtutubos ng Panginoon, ang pagpe-preserve sa kanila, ang pag-protect sa kanila, ang sabi ng banal na kasulatan, righteous acts, ibig sabihin lang, yun ang mga nararapat na gawin ng Diyos sa kanyang bayan, mga kapatid. Ibig sabihin lang, mga kapatid, He cannot deny His own people because God cannot deny His faithfulness, His tenderness and loving kindness sa kanyang bayan, His kesed sa kanyang bayan, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng righteous acts ng Panginoon sa kanyang bayan. Sabihin sa atin, mga kapatid, from the start, nung ikaw ay tinubos ng Panginoon hanggang sa mga sandaling ito, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay ay dahil nararapat na gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Kung kailangang may kaaway ng Diyos na aalisin sa ating mga buhay, ang mga kagalingang gagawin ng Diyos, dahil nararapat yang gawin sa kanyang bayan, yang gawin sa kanyang bayan ay gagawin ng Diyos. In fact, sa ating New Testament na napakainam ng pangako ng Diyos. Because in Christ Jesus, ang kanyang mga pangako ay yes and amen lamang para sa atin. Napakadakila ng salita ng Diyos. Pangalawa, time of confrontation. Nilatag na ng Diyos ang mga bagay na dapat alalahanin ng kanyang bayan. What have I done to you? At up to this point, mga kapatid, what God has done to us. Siguro naman, ang nagawa at ginawa lang ng Diyos sa ating mga buhay, ang maging mabuti, magiging tapat, at mayroon pang mga gagawin sa ating mga buhay, mga kapatid, dahil hindi pa siya tapos sa ating mga buhay. Amen? Yan lang naman ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, brothers and sisters. And yet, hallelujah, it should make us shout, praise the Lord and blessed be His name, dahil sa kanyang mga kamanghamanghang gawa sa ating mga buhay. And yet, pagdating ng verse 6 and 7, ito na yung panahon ng confrontation. Kinonfront na ng Panginoon ang kanyang bayan to the true problem. Outwardly religious sila.
maraming nakalimutang bagay. Maring wala nang amor sa kanila, wala nang sweetness sa kanilang alalahanin ang magawa ng Diyos na ginawa ng Diyos sa kanilang forefathers from time of Abraham, Isaac, and Jacob hanggang sa kanilang bayan. Parang kwento na lang yun na parang trivia na lang or parang pang Sunday school na lang ang great deliverance ng Panginoon. Pang Sunday school na lang ba ang pag-alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Mga kapatid, ang sarap alalahanin ang mga bagay na yun. Sabi nga ng Psalms 103, forget not all His benefits. Forget not all the benefits of the Calvary ng Panginoong Kristo Jesus. And yet, sa verse 6 and 7, ito na, kinonfront na ng Diyos ang talagang pinaka-problema nila. Ang pinaka-problema nila, mga kapatid, ay ang kanilang mga puso. Ang kanilang mga internal na mga kalalagayan. They are dressed to worship, panahon ng temple worship. Maraming Kristiyanong nakadress Christians panahon ng Sunday. Pero problematic talaga ang kanilang mga buhay. Ang kanilang mga problema ay ang kanilang spiritual lives. In fact, sa verse 6, itong tanong na ito mga kapatid, hindi ito tanong ng kagaya ng isang layman na nagtatanong sa kanyang, isang member ng isang parokya na nagtatanong sa kanyang pari, or isang bagong baptized na nagtatanong sa kanyang elder, sa kanyang kuya, sa kanyang daddy, about this question. Ang tono dito mga kapatid ay ang boasting ng kanyang bayan. With what shall I come to the Lord and bow myself before God on high? Tapos ang kanilang bargaining sa mga kasunod na mga verses. Kinonfront ng Panginoon ang ganitong laman talaga ng kanilang puso. Ang focus nila ang external. Well, tandaan rin natin mga kapatid na ang temple worship, ang sacrifices, ang mga offerings ay kasama rin naman sa stipulation sa laman ng kanilang Sinaitic covenant, brothers and sisters. Pero the problem is, sabi ko nga kanina, outwardly, they want to appear religious. Temple worship nandoon, present. Wednesday, Friday, Sunday. Pero problematic ang loob. Problematic ang kaloob-looban. Problematic ang puso. The real problem, brothers and sisters, ay ang kanilang mga puso na greedy, ang kanilang mga puso na tumalikod na sa Diyos. Kinonfront na ito ngayon ng Diyos. Gusto nilang ipakita na hindi ba sapat ang aming mapaglapit sa inyo na kasama sa paglapit sa Panginoon, ang kanilang pagsamba, bowing myself to the God on high, that's worship. At hindi ba sapat ang daladala na offerings, burnt offerings? Tapos nag-escalate into more valuable. With yearling calves, ang isang calf ay pwede namang ma-offer yan with months old pa, pero pag umabot na daw yan ang isang taon, ang gulang ay mas more na ang value sa offering na yan. So from a simple, probably calf, and then pag 1-year calf na burnt offering, mas valuable na yan kaysa just a 7-month-old or 8-month-old na calf. Hanggang sa thousands. Next verse, with yearling calves, hanggang sa libo-libo, verse 7. Delight in thousands of rams, 10,000s of rivers of oils, hanggang sa isang imposibleng ipapagawa ng Diyos sa kanila. And yet, hyperbolically, sabi ni Prophet Micaiah, kinonfront na ng Diyos ang kanilang mga desires ng puso. Na maging external lamang ang dating, pero ang kanilang mga puso ay hindi settled sa harapan ng Diyos. Ninanarrate nila, inisa-isa nila ang pwede bang gawin sa paglapit sa Panginoon, sa pagsasamba sa Panginoon. May dalang burnt offering, may dalang 1-year-old na burnt offering, or libo-libong rams na offerings. At para dagdagan pa at mapaganda, rivers of oil, dahil kasama naman talaga ang oil sa mga offerings na yun. Hanggang sa ang imposibleng gawin ay pwedeng gawin nila. Kahit ang firstborn nila, pwede ba nilang maipresent sa Diyos dahil sa kanilang rebellious acts? Ang fruit of their body para sa kasalanan ng kanilang buhay. Gustong ipangtapat nila sa kanilang rebelliousness, at binanggit niya mismo sa verse, rebellious acts at kasalanan ng kanilang mga kaluluwa, or sa kasalanan ng kanilang mga buhay, greediness at kahit ang kanilang idolatry, gusto nilang iharap sa Panginoon ay ang pagiging nandoon pa rin. Sisimba,
nagtatights, nagpi-pledge. Pero mga kapatid, kinonfront na sila ng Diyos sa pinaka-problema ng bayan. At yun ay kanilang mga puso na tumalikod na sa Panginoon. Kanilang mga puso na talagang malayo na sa Panginoon. Lagi na nating narinig yan na you may be always na makikita sa church, palaging nasa church, pero malayo na ang puso sa Panginoon. Ang bayan ng Israel, ganito, kinonfront na. This is a time of confrontation. Pinaalala ng Diyos sa kanila ang mga bagay na talakin natin kanina. Ngayon, kinonfront na ang pinaka-problema. Ngunit gustong iharap ng bayang Israel ang external na pwede nilang gawin. Burnt offerings. Pero ang resulta, totoo ba mga kapatid, na makakatabon yun sa kanilang rebellious acts at sin of their souls or sin of their lives? Pwede ba nating iharap sa Diyos? Malayo na ang puso mo. Alam mong malayo ka na sa Panginoon. Alam mong may something sa puso mo, sa buhay mo, na hindi naisuko sa Panginoon. Matutumbasan ba yan? Mababayaran ba yan ang mga pagsamba natin? Nandoon ka sa bawat gawain. Faithful ka sa pledging. You can dress good Christian every gawain. And yet, something inside sa puso mo ay hindi settled sa Panginoon. Makakabayad ba yan? Makakasettle ba yan sa dispute ng Panginoon sa buhay natin? Of course not. Kaya nagtuturo pa rin ang banal na kasulatan. Sabi nga ni David, O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko. Psalm 51:15-17. At ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay, hindi ka nalulugod. Kung hindi, ay bibigyan kita. Wala namang problema sa pagtatides, pag-offerings, mga kapatid. Pero, kaya nga, laging in-encourage tayo sa inyong mga pagbibigay. Bakit may tithing tayo kahit ang ibang church wala? Dahil naintindihan ng ating mga puso na ang Diyos ay nararapat paparangalan sa ating mga ikapo. Na ang Diyos ay dapat paparangalan, honor the Lord with our substances. Dahil naintindihan niya ng puso, dahil naintindihan natin yan, ayon sa salita ng Diyos. Hindi yan ginawa natin dahil sa external na may pledge, may tithes, may offerings. Parang gano'n ang gusto iparating ng Israel sa harapan ng Diyos. Hindi pa sapat thousands of rams? Hindi pa sapat kahit rivers of kaya namin ibuhos sa iyo, Panginoon? Ano pang pwede namin gawin? Kahit ang aming firstborn. Na hindi naman talaga pwedeng gawin yan na i-require sa kanila ng Diyos dahil bawal yon at pinagbabawal yon ng Diyos sa Old Testament. Pagsusunog ng kanilang pag-offer ng kanilang mga anak in the fire. That's pagan. Para lang ma-appease, matabunan ang rebelliousness nila sa harapan ng Panginoon. Hindi yun ang sagot. Hindi yun ang makakasagot at makakatabon, mga kapatid. Sapagkat sa alay, hindi ka nalulugod. Kung hindi, ay bibigyan kita. Dami natin naman, pwede na talagang mag-appear tayo na religious. Mag-appear tayo na okay and alright. Dahil, nandoon naman si brother. Lagi ko namang nakikita sa simbahan yun. Lagi namang nagsisimba yun. Faithful pa nga yun sa tithing. Yun pa nga ang pinakamalaking pledge sa atin sa kalagitnaan ng NLH. Parang ito yun, mga kapatid, sa mga verses na present ng bayang Israel na ni-reveal ng Diyos. Pero ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Rebellious. Sana naman wala ng pusong rebellious dito sa harapan ng Panginoon. Hindi yan pwedeng matabunan ng ating mga pag-awit at song offerings at patuto, mga kapatid. Right? Sabi ni David, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. A broken spirit and a contrite heart. A sacrifice God will not despise. Sa pamagitan ni Prophet Micaiah, kinonfront na ng Diyos ang talagang problema ng kanyang bayan. Kanilang mga puso. May mga puso dito, mga kapatid, na gusto lang tabunan ng pag-appear sa bawat pagsimba, araw ng pagsamba, ngunit malayo ka na sa Panginoon. May bitterness na sa puso, may ungratefulness na sa puso. Settle na natin yan sa harapan ng Panginoon. Ating settle sa harapan ng Panginoon dahil i-confront tayo ng Panginoon. Sa unang paraan yan, salita ng Panginoon. Kaya we should be thankful. Maaring sa bahay, maaring sa labas ng church ay nahirapan kang isuko. Nahirapan gusto nating simba pa rin to appear what we should appear na Sunday ngayon, Wednesday ngayon, Friday ngayon, dapat nandun ako sa church.
Faithful naman ako, Panginoon, sa aking tithing. Pero if there's something sa ating puso na kinonfront na ng Panginoon, dahil yun ang pinaka-problema, kagaya ng kanyang bayan. Of course, ang sitwasyon dito ay ang kanyang bayang Israel, na napakaklaro naman ng kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Sabi pa nga nila, for my rebellious acts and for the sins of my soul. Hindi ba yun sapat? Ngayon, tanungin natin mga kapatid, ang ating mga pagsamba, ang ating mga pagpunta, ang ating totoong hindi kapaguran, at dapat hindi rin mechanical at ritual at external na lamang mga kapatid. Amen po ba? Kaya nga, huwag nating sisihin na dry ang aming pagsamba kasi bagong awit, lumang awit, makalumak, old hymns, hindi makasabay ang new generation ng NLH. Kaya walang sigawan, walang iyakan, dry. Pinagbibintangan na ang worship leader. Or pinagbibintangan na, daming palpak, daming mali sa mga musicians. Hindi ko maibigay ang puso ko sa pagsamba. Oh, mga kapatid, ang bagbag na puso at bagbag na diwa at isang nagsisising puso ay isang pagsamba, isang sacrifice God will not despise. Di na tayo makapag-bargain, mga kapatid. Let us settle our hearts sa harapan ng Panginoon. Dahil kung may time of confrontation sa kanyang bayang Israel, kinoconfront tayo palagi. At salamat naman sa Panginoon, I believe ang mga puso dito ay mga teachable naman na mga puso. Amen? Natuturuan at nagpapaturo naman ng masalita ng Diyos. Nagpapa-advise, nagpapa-counsel naman. Pag may counsels na dumarating, tinatanggap naman. Kahit reproof, rebuke. Kahit magkasunod na reproof, rebuke. Wednesday, na-rebuke na-reprove na. Pagdating ng Sunday, ganon din. And yet, be thankful dahil maybe yun ang paraan ng pag-confront ng Diyos sa kalalagayan at tunay na kalagayan ng ating mga puso. We can appear what we want to appear sa ating mga kapwa, sa ating pagiging Kristiyano, sa mga pagsamba, sa pagpunta mo sa simbahan. Pero ang ating mga puso pala ay malabo. Kagaya ng Laodicean. Baka you do not know, we do not know na ikay may something pala na kinikimkim, napuot, naggalit, nakapaitan. Pag kinonfront na yan ng Panginoon, mga kapatid, suko na natin sa Panginoon. Dahil yun ang pinaka-problema maaari. Nabanggit noong last Sunday about the kings about this verse that the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Kaya pag kino-confront na tayo through the Word and the preaching of the Word, counsels ng ating pastors and pastorals and eldership, at kung sino mang nag-advise sa atin, oy, Kristiyano ka, baptized ka na, matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon. Bakit hindi mo pa rin kayang i-decide kung paano manamit, paano umakto sa school, sa labas? Pag kinonfront na tayo ng ganong pamaraan, Panginoon, mga kapatid, then, sabi ng Banal na Kasulatan, to obey is better than sacrifice, and to listen than to be present in the church. And yet, ang ating mga puso ay ayaw makinig sa mga pagko-confront ng Panginoon. And then lastly, binigay ng Panginoon through Prophet Micaiah the time of reconsecration. Sa verse 8, ipinakita niya sa iyo, dahil ang karugtong na rin to sa tanong ng bayan. Ang sagot ng Diyos, externally, ang ating pagsamba, ang inyong pagsamba, kung ang inyong mga puso ay hindi naman malayo sa akin, ay hindi naman talaga kakamuhian. Dahil ang Diyos naman ang install na nag-institute ng mga worship, ng form of worship, temple worship sa kanila. Yung offerings na yun, as I said, Levitical offerings. Nandoon sa book of Leviticus, ang Diyos naman. And yet, kahit sa Isaiah, Jeremiah, may mga tanong ang Diyos, may mga pangungusap ang Diyos na sawaan ako sa inyong mga new moon, sa inyong mga sabat, sa inyong mga pagsamba, dahil nga may problema ang bayan. And yet, nag-provide naman ang Diyos ng remedy. So, third point is, a time of reconsecration na binigay ng Diyos. Pinangusap ng Diyos sa kanyang bayan through Prophet Micaiah. The Lord has told you,
Pinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo. Kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. ISV, to act with justice. God has told us. Wala naman sigurong tinago ng Diyos na kanyang kalooban, mga kapatid, sa atin. Amen? Sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos, God has revealed to us His revealed will, His perfect will, His decreed will, His descriptive will, lahat ng klaseng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi naman siguro tinago ng Diyos sa atin. Amen? Nasa atin na yon kung tayo magbubulag-bulagan at magbibing-bibingihan sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ganitong tema, mga kapatid, sa requirements ng Diyos ay common sa Old Testament din, brothers and sisters. Kung ano ang nais ng Diyos sa kanyang bayan. Ang nais ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagtubos niya sa atin from the bondage of sin and death. Ay, hindi para pagurin ka ng Diyos sa pagsamba, sa pagmi-minister, sa pagmi-mission. Sabi ni Apostol Pablo, katawang lupa lang yung napapagod yan. Pero ang ating mga puso ay nagagalak na maglingkod sa Panginoon. Yun ang reply natin, Panginoon, aming katawan ay nanghihina, nagkakasakit, nalulupay-pay. Pero sabi ni Apostol Pablo, pero ang aming mga pagkataong loob ay nagbabago, na-encourage, na-strengthened, napapalakas at napapatibay sa araw-araw. Yun ang ating reply sa harapan ng Panginoon. Kung ang Panginoong Diyos naman ang mag-require sa atin ng mga paglilingkod. Requirement ng Diyos sa atin, act with justice. Tatlong bagay, their actions, their love, and their loyalty. Ano ang dapat na i-reconsecrate? Ang bayan ng Diyos ay tinawag na separated people. Tayo ay separated people, sanctified people, consecrated people para sa Diyos. At ang mga consecrated people, matinawag na bayan ng Diyos, hindi lamang dineclare na matuwid ng Diyos by the doctrine of justification na inaring ganap tayo ng Diyos. Dineclare, prinoclaim ng Diyos na matuwid. Pero dito sa verse, ang ibang pagkasabi niyan is to do or to act justly. Bilang mga ginawang matuwid or dineclare, prinoclaim na matuwid ng Diyos by justification, ang ating mga kilos, ang ating mga gawi din dapat ay mga matuwid, mga kapatid. Dahil yan sa sitwasyon ng Israel nga, the same pa rin. Sa chapter na yan, verse 10 to 11 ba yun? 10 to 12. Mayroon pa kayang kayamanan sa kasamaan sa bahay ng masama at ng kulang na panukat na kasuklam-suklam? Can I justify dishonest balances and a bag of fraudulent weights? Mga timbangang pawalang sala ko ba ang taong may masamang timbangan at may isang supot ng mapandayang panimbang? Sapagkat ang mayamang tao sa lungsod ay puno ng karahasan, ang kanyang mga mamamayan ay nagsalita ng mga kabulaanan at ang kanilang dila ay mandaraya sa kanilang bibig. Ganyan ang description ng Diyos sa kanyang bayan through the prophet Micah. Ngayon, gusto ng Diyos, ibalik nyo, i-reconsecrate nyo inyong mga sarili to act justly. Kung employer ka, do what is right. Sa ibang version pa, do what is right. Bilang mga dineclare, justified by faith, or may declared righteous ng Diyos, dapat ang ating mga pagkilos, ang actions, should be righteous. Amen? Alam nga naman, by view of justification, God declared us righteous and then ganito pa rin ang pandaraya pa rin ng ating mga ginagawa. O dito sa ating nabasa, 10, 11, 12, mga businessmen siguro to, mga timbangan na masamang timbangan, mga panukat na kasuklam-suklam. Worker ka man, employee or employer ka man, mga kapatid, bilang anak ng Diyos. It's time at hindi lamang kahapon, hindi sa araw-araw, gustong ibalik sa atin, ipabalik ng Diyos sa kanyang bayang Israel at sa ating mga Kristiyano that we should we should do what is right. Kung ang karamihan, mga kapatid, ay ayaw sa katotohanan, ayaw sa Diyos, ayaw sa salita ng Diyos. Kung ang karamihan ay gumagawa, ayon sa takbo ng sanlibutan, then do what is right. Sa inyong workplace, sa inyong mga schools,
Kung ikaw ay baptized at ikaw Kristiyano na do what is right. Act justly. Act or do what is right. Dahil yan ang dapat sa isang Kristiyano at mananampalataya sa Diyos na inaring ganap ng Diyos. Dahil sa description ng Diyos sa kanyang bayan, wala na, kahit ang mga businessman, para makapandaraya, noon pa man ay may mga timbangan ng mandaraya. Kanilang mga mayayaman ay puno ng kaharasan. Kung ikaw ay mayaman, mga kapatid, at ikaw ay Kristiyano na, do what is right. Kung ikaw ay empleyado, do what is right. Kung ikaw ay may business at employer, do what is right. Dahil isa pa, tayo mga ambassadors ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi pa sa Ephesians 5:27, i-present ng Diyos ang kanyang iglesia sa kanyang sarili na without spot or wrinkle or blemish man lang, brothers and sisters. Then, ang isa pang gusto i-reconsecrate ng Diyos, ipa-reconsecrate ng Diyos sa kanyang bayan ay kanilang pag-ibig. Anong pagkasabi niyan? So verse, another action to do what is right. Pangalawa, to love, loving kindness, to love mercy, to love kindness. Una mga kapatid, itong mga bagay na ito na ni-require ng Diyos sa mga tao at lalo na sa atin na hindi rin natin magagawa kung hindi talaga natin naranasan ang dakilang pagtutubos ng Diyos na nilatag niya from the bondage of Egypt sa kanyang bayan at sa atin from the bondage of sin and death or ng sanlibutan. Hindi natin magawa gawin ang what is right kung una, hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil ang opposite ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay ang pagiging iniquitous, makasalanan. And then itong to love mercy. How can you love mercy? How can you love what is loving kindness? Kung hindi mo rin ito nagiging naranasan sa iyong Panginoon at sa ating Diyos. Ibig sabihin, we cannot show kindness, hindi lang ibigin mo kung ano ang, ibigin mo ang pagiging, ang mercy, ang kaawaan, or kahabagan, kundi show mercy. Love to show, love to express what is kindness. Iba yung idea lang ba? Parang maraming Kristiyano ang alam lang ay ang about sa Diyos. Pero hindi alam kung ano, hindi na-experience, hindi karanasan kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. Maraming Kristiyano na kung about God lang ay maraming alam about God. Pero kung ang experience, ang knowing by experience, the God whom they profess to know, ay hindi nila naranasan. Love, kindness. Huwag mo lang ibigin ang kaawaan, kundi love to show kindness. Different things yun, brothers and sisters. Magandang bagay ang magiging kind. Pero hindi, parang ang hirap gawin ang pagiging kind. Dalawang bagay yun, mga kapatid. You can love what is kindness, what is mercy, pero if it's hard for you to show kindness and mercy, ibang bagay yun. What if, mga kapatid, sa mga pangyayari sa buhay, what if ang isang pagkakamali, ang isang pagkakasala ng isang kapatid ay hindi lang yun, pagsubok sa kanya? Paano kung tayo ay sinubok din upang maipakita ang ating kindness, ang ating habag sa kanya? Hindi natin maipakita. Naunawaan niyo, mga kapatid? Every time may magkakasala, magkamali sa ating kalagitnaan or sa iyo, sabi, grabing pagsubok ni brother. Matinding pagsubok sa buhay at pamilya. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, love to show kindness. Dahil baka sa kanyang pagkakasala at pagkakamali, sinubok ka rin para ipakita mo ang kaawaan at kahabagan na atin din namang naranasan mula sa Diyos. Love to show kindness, brothers and sisters. Love to forgive. Baka sinubok tayo at nag-fail tayo na lumitaw unforgiving spirit. Dahil sa pagkakasala ng iba at ng iyong kapwa. Sabi ng Panginoon, this is what I require. Act justly, do what is right, love to show kindness.
Can I hear an amen, mga kapatid? Of course, we hate sin. That's right. Sino bang natutuwa pag may pangit at mali at kasalanan sa ating kalagitnaan? Walang natutuwa niyan, pati ang ating Panginoon. And yet, God wants us to reconsecrate that we should know how to love, to be kind, how to love, to be forgiving, how to love, to be forbearing, brothers and sisters. Love to show kindness. And then ang pangatlo, na gusto ng Panginoon na i-reconsecrate, at gusto ko ring maalala natin sa gabing ito. Walk humbly. Ayan, isa pa yan sa kinonfront ng Panginoon. Maaaring hindi binanggit sa mga unang verses, pero dito sa last verse ng verse 8, walk humbly with your God. Hindi mo kayang magparaya, magpatawad, hindi mo kayang mag-show ng kindness, forgiveness, tenderness, mercy, compassion sa isang nagkakamalit na kakasala kung sa puso rin natin. Buti nga, dahil hindi nangyari sa akin. Mga kapatid, let us walk humbly before God. Ang ibig sabihin lang mga kapatid, we don't know, we never know, baka ako rin sa sunod, ako bukas, ang nangyari sa aking kapwa, sa aking kapatid, maaaring tapos nang nangyari sa akin, lesson na sa akin, naintindihan ko ang nangyari sa aking kapatid dahil nangyari din sa akin. At kung hindi pa man nangyari sa akin, but just walk humbly sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, just take heed sa ating mga nag-iisip at nag-isip na nakatayo. Baka tayo rin naman ang mahulog at madapa. And that's why, sabi ng Panginoon, let's reconsecrate to walk humbly before God. Na ibig sabihin, Panginoon, ikaw lang ang makapag-iingat sa aking puso, ang makapag-iingat sa bawat araw at aking bawat lakad. Sabi ng panalangin ni David, Lord, keep me from falling, from sliding. So reconsecrate our actions. Let us always do what is right. Love to show kindness and walk humbly sa harapan ng Panginoon. Ano nga ba ang ating maipagmalaki? At sa totoo, in fact, ano ba ang ating maipagmamalaki sa Panginoon? We will only boast of God's grace, mercy, loving kindness, pag-ibig, goodness ng Diyos na kanyang pinaparanas sa atin. What God has done to you, my people? What have I done to you, my people? Ang tanong ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, enumerate, list, make a bucket list sa mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, mula noon hanggang ngayon. Well, ang conclusion, maaring marami, pero maaring sapat na, mga kapatid, that indeed, God is good all the time. Sinong mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo? Sino nga ba? Na kung ang alam lang naman na gawin ng Diyos sa ating mga buhay is to work all things together for the good of those who love God, to those sa iyo na tinawag niya ayon sa kanyang mga layunin. Walang ibang gagawin ng Diyos sa atin, mga kapatid, to make all things good and for the good. Because God is good all the time. What God has done to you until now, God is good and God is love. God is tender kindness. God's steadfast love never ceases. They are new every morning. So are we what we appear? We should be thankful, mga kapatid. Tayo ay mga binayaan ng Diyos. Ang ating loyalty ay para lamang sa Kanya. Dahil walang ibang ginawa at gagawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin. He will just do all things together for the good. Kahit pang ating mga pagkakasala at pagkakamali, God can make from it, the good that He wants us to do. Sino ba ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Mga kapatid, sabi nga kanina sa ating nabasa at balikan ko, sa Laodicea,
You do not know. You are naked. You are blind. You are miserable. You are wretched. Pero pagsagana ng atin, we are the blessed beyond measure na bayan ng Diyos with every spiritual blessings in the heavenlies mula sa dakilang pagtutubos ng Diyos hanggang sa pangakong Espiritu Santo from Egypt to Canaan. Naroon ang Diyos para sa kanyang bayan dahil walang ibang magawa ang Diyos para sa kanyang bayan kundi gawin din what is right. That's the righteous acts of the Lord sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, at sa inyong mga buhay. Mari bang palakpakan natin ng ating Panginoon, mga kapatid? Sa ganung mga gawa ng Diyos sa atin, kapaguran ba yun para sa atin? No. Say no, brothers and sisters. Hindi yun kapaguran. Dakila na mga gawa at kamangha-mangha na mga gawa lang yun ng Diyos para sa atin. Salamat nga, tayo magsitayo. Dahil sa bayang Israel, before God will give them the punishment, the judgment, may message ang Diyos na pagpapaalala, pananawagan ng pagsisisi, return, that's shova, repent, change heart and mind. Dahil hindi kayang matatabunan lang ng externality ang mga problema ng ating mga puso. I pray na ang ating mga puso sa gabing ito ay tunay na puso na para din sa Diyos. Dahil ang ating Diyos is always for us. So if God is always for us, sabi nga ng Apostol Pablo, then who can be against us? Purihin ang Panginoon. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, bago tayo umawit? Muli, ulitin natin ang awit na ito, Yet not I, but through Christ in me. 4 na stanza, meron ang awit na ito, To this I hold. Ngayon, ano ang ating hinahawakan sa Panginoon? As I said, have God wearied us in saving, redeeming, just being good, being kind, being loyal sa kanyang tipan sa atin? For me, mga kapatid, talagang ang maawit ko lang, salamat o God sa iyong kabutihan. Gift of grace is Jesus. To this I hold, my hope is this. To this I hold, my shepherd will defend me. To this I hold, my sin has been defeated. To this I hold, my hope is only Jesus. And all the glory evermore to Him. Can we sing this song, mga kapatid, in worship? Amen, amen, and amen. Let's sing. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? No more for heaven Now to give. Can you sing that? He is my joy, my joy, my righteousness. and free. My people, what have I done to you? Thank you, Lord, for giving us joy, giving us righteousness, and giving us freedom. Giving up, showing us your steadfast love, the boundless peace. My hope is only Jesus. is wholly bound to me. What has He done? Oh, God is just so good all the time. Hallelujah. I can sing. All is mine, yet not I. Oh, so rich. Hallelujah. What God has done to you, He just enriched you with His life and love. But I am not forsaken, for by my side, Amen. Ano ba ang ginawa at ginagawa ng Diyos sa iyo? He's always on your side. I labor on in weakness, and yet for in my need, His power is displayed. So to this I hold, the shepherd will defend. What God has done to you, hallelujah, He will defend His people. Oh, from the curses of the enemy. Oh, tonight has been won, and
and I shall overcome, yet not I, but through Christ. Tasan? No fate I dread. Oh, no fate I dread. Say amen. Hallelujah. Oh, glory. Oh, yes. Hallelujah. What God has done. He secured your future by bleeding. Hallelujah. My pardon. And He was raised. What God has done. He overthrew the grave for you. To this I hold. My sin's been defeated. For Jesus now I live, it's my belief. Oh, the chains are released. I am free. Hallelujah. Hallelujah. But through Christ in me. This last verse. With every breath, for all the things that God has done, love Him. Hallelujah. For He has said, Oh, hallelujah. He will bring us home. day by day, I know Oh, trust Him for that, brothers and sisters. What God has done to you. What God has done to you. What have I done to you, my people? To this I hold. My hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. For when the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. To this I hold. To this I hold. My hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen and amen and amen and amen. What have I done to you, my people? Binili ko kayo. Tinubos ko kayo ng mahal kong dugo. What have I done to you? And yet there's still more that He will do for us. He has already secured your future. He will bring us home what God has done to you. He has forgiven all my sins. He has sealed me with His Holy Spirit to the day of redemption. That's all that God has done for us. At hindi yan pagpapapagod at pananakal sa ating mga kapatid. It's God's great love and kindness and kised and steadfast love and goodness sa atin. All in Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. Lord, hindi ito kapaguran. Lalampas kami ng alas 9 ay hindi kapaguran para sa amin. Dahil lagpas-lagpas hanggang eternity ang iyong ginawa para sa amin. Thank you so much, Lord, for your word. Thank you so much for the healing of our souls and our hearts. Yet not us, but through Christ. Be
Dear Lord, aming tinataas sa iyo ang mga anak ni Sister Aran, Sister Kate, at Sister Cha, at Sister Cheska. Iba yung restoration ng kalakasan ni Brother Alfred. Kalakasan, kapangyarihan, kapayapaan ng bawat isa ay aking dalangin. You have done great things for us, Lord. What have you done to us? Lord, you only know. Ang ginawa mo lamang sa aming mga buhay ay ang magiging at maging mabuti. Kahit ang aming mga pagkakamali, ang aming mga pag-iyak at mga paghibig, ang mga paghihirap, pagtitiis, ay kabutihan mo, Diyos. Yet not us, but Christ. Lalampas kami sa aming mga pagpupurit, pagsamba, pero hindi ito kapaguran para sa amin. Maraming salamat na kapiling ka namin palagi. Hindi ka lang namin kapiling dito sa bahay-sambahan, kundi kapiling ka namin hanggang sa aming mga tahanan, sa lansangan, sa opisina, sa paaralan. Ikaw ang aming kasama. Lord, what have you done to us? You've only done to us is to be and being good. At for us, for that, Lord, blessed be your holy name, the most precious name, the great name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah.